Hi guys! Happy Friday morning here in the Bulacan! Hindi po tayo nakapag-walking today kasi nga talagang umulan po kaninang umaga. Ang aga ko magising. Go-walking sana kami pero hindi natuloy at hindi rin po ako nakapag-walking dito kasi nga nahiga ako dahil umulan. Good morning sa lahat. Good morning, Lord. At kayo na pong bahala sa akin mga mahal sa buhay sa araw na ito. Ingatan niyo po kami sa buong maghapon. Nawa po ang iyong mga gabay ang magbibigay ng lakas sa bawat isa sa amin sa buong maghapon, Panginoon. At lagi mo kami tulungan. Hindi mo po kayo pabayaan, Lord. Thank you, Lord. At ito, pagkagising ko, umnim lang pa ako na mainit na tubig. Tsaka ito, naggatas po tayo today. At ayaw ko masyado magkape muna kasi ngayong aking sikmura ay nag-high na sa akin. Okay, topic for today. Kasi ang topic ko ngayon, para hindi naman ganun ka-interesting po yung topic ko. Ang topic ko pa ay tungkol sa langaw. Yes. Kasi kahapon, nakapanood ako ng TV. Parang nakita ko po yung Vietnam at saka Thailand. Nanonood kasi ako ng mga pagkain nila doon, tapos yung mga street food nila, yung palengke nila. Parang nanonood po ako at napansin ko po talaga walang langaw. Yun po yung una napansin ko. Kasi yung mga pagkain nila nakalatag lang po sa tabing highway. Wala po talagang langaw, pati po yung palengke nila wala pong langaw. Kaya nagtaka po ako yung mga bansang yan, Diyos ko po sa Thailand, sa Vietnam, napakasagana ng pamumuhay nila pagdating sa pagkain nila, kung paano po sila gumawa, paano po sila mag-prepare. Talagang hangang-hanga ka po sa kanila kasi talagang nakagwanti sila. Malinis po talaga, as is malinis. Hindi naman sa pagano, hindi tulad po ng Pilipino na kalimitan kamay lang po yung ginagamit, lalo na pa nagano sa pagkain. Pag nagluluto ng pagkain, minsan pag nagtitinda po sa palengke, hindi naman po sa pagano, bara-bara na lang po, sige lang, kamay lang po yung gagamitin. Sa ibang bansa po, hindi po talagang lagi sila may plastic sa kamay at makikita mo po yung kalinisan po, lalo na po sa paligid po. Siguro, napapansin ko doon, baka yung walang langaw, dahil yung paligid walang basura o walang basurahan na nakalagay. Ay, ewan ko lang, pero talagang pinag-aaralan ko na sabi ko, bakit walang langaw doon po sa mga lugar na yon? Bakit po dito sa atin napakaraming langaw po? Alam mo, hindi sa pag-ano, hindi ba guys? Kaya nga, minsan iniisip natin na pag bumibili po tayo ng ulam, mas gusto po natin sa mall. Kasi nga, hindi ba sinasabi natin wala nga pong langaw, pero hindi naman po siya fresh, di ba? Hindi naman siya sariwa pag sa mall nga po tayo bumibili. Kaya lang, para bang iniisip lang natin na pag doon nga tayo bumibili, wala nga pong langaw. Pero yung kinakain naman natin, para hindi naman po siya sariwa. Like na sa palengke ka, Diyos ko po, pag bumibili ka po ng isda, karne po, bangaw as is not langaw. Bangaw po talaga ang dumadapo po doon sa pagkain. Kaya kahit saan man, kahit na sa mga tinitinda-tinda dyan sa palengke, ang daming langaw. Diba? Match ko gaano kadiri po yung langaw. Diba? Isipin nyo po, yung langaw pupunta po sa isda, pupunta po sa tinapay, pupunta po yan sa karne. Tapos bibilin po natin, iuwi po natin ng bahay. Kahit siguro anong linis ang gagawin mo para pumuti na po yung binibili mong gulay o pumuti na po yung karne, kakukuskus mo para maalis lang po yung langaw. Para ma-imagine mo pa rin na may bangaw na dumapo po doon. Imagine niyo kung saan galing po yung langaw, kung saan galing po yung bangaw. Yak, di ba? Kadere, di ba? Totoo naman po yan, kahit sino kadere po talaga. Ako, yun nga, pag bumibili ako sa palengke, kasi nasabi ko, Diyos ko, wag na lang po tayo bumili kasi tingnan mo, kumpol-kumpol yung bangaw na pumupunta po sa karne. Sana po siguro may panukala naman o may batas naman kung paano po yung patayin ang mga langaw. Hindi po siguro ba? Sana siguro makahanap tayo ng solusyon para po mabawasan po yung langaw dito sa Pilipinas o paano po puksain yung langaw, lalo na po sa palengke, lalo na po sa mga bilihan po ng mga street food sa hapon po. Sana po may way o may paraan kung paano po mapuksa ang langaw. Kahit nga po dito sa bahay, di ba? Dito sa bahay, lumabas ka, pagpasok mo sasama na po yung langaw. Kaya ako minsan iniisip ko kung ano ba yung gamot sa langaw para maalis na po sila o para mawala na po sila. Sana po meron man naman makadiscover ng gamot na yan. Ang sa akin naisip ko, sa Thailand siya sa Vietnam,
baka may na-discover po silang gamot para sa langaw, kaya po walang langaw po doon sa kanila. Hindi ba? Kadiri talaga po yung langaw. Kaya, sana po dito sa atin sa Pinas, sana meron naman pong makadiscover kung paano po puksain yung langaw. Kasi nga siguro minsan din, kahit sabihin mo sa palengke naman, the more naman ang basura, siguro sa basura din minsan kaya may langaw dahil may basura. Pero siguro yung proper way na pag ano tayo ng basura natin, yung the more na sa palengke po tayo, kung nagtitinda po tayo ng isda, ng gulay, ng prutas, ng mga pagkain po dyan. Sana po yung mga basurahan natin, make sure na medyo po malayo. Malayo po doon sa tinitinda natin at may takip po ito. Yun na lang siguro po ang way na baka hindi po kayo babangawin o hindi po kayo lalangawin dyan. Yung basura po, ilalagay sa malayo. Ano lang naman po yan napupuntahan. Yun na lang po doon kayo magtapon. At saka isang lugar lang po dapat yung lagayan po ng basura. Hindi po yung basura dito, basura doon, basura doon. Kaya po yung langaw siguro ay nandyan. Di ba guys? Yun na naisip ko na talaga kagabi kasi nga sabi ko ano ba no, nga no, kasi ako hit na hit ko po yung langaw dahil ayaw ko po talaga napupunta po sa pagkain tapos bibilhin po natin much more na hindi natin alam kung gaano kadumi po yung langaw. Siguro yun lang po guys, sana makahanap tayo ng paraan kung paano mapuksa ang langaw at saka siguro po sa atin po yan ang mga tao na yung mga basurahan po natin ilayo natin lalo na kung nagtitinda po tayo ng pagkain. Yun lang po guys. Thank you so much. Maraming salamat po sa mga nanood po ng mga video ko. Sana po, bigyan nyo naman ako ng like, love, or share naman po dyan. Thank you guys.